Okay, so special episode, December 22nd, 2023. This is episode 3129, 3130, at saka 3131. Tanungin natin dito, anong nilalaman ng puso ninyo ngayon, no? Kung ano ba talaga yung struggles ninyo. At minsan, hindi kayo agad-agad makapag-desisyon. Yung mga sitwasyon na ganon, di ba? Okay. Kuha tayo dito tatlo. Una, tested. Ay, Diyos ko. Pangalawa, attraction. And pangatlo, bond. Ay, nako. Okay, so sabi dito ni Universe, no? Yung iba sa inyo, sinusubukan niya kung hanggang saan yung strength and weaknesses ninyo sa bawat isa na pansamantala na magkalayo kayo or nasa LDR o minsan siguro nag-break na yung iba, 'di ba? Yung iba naman floating. So, ito yung sinasabi niya na alam ni Universe na meron kayong attraction sa bawat isa, na kayo yung soulmate, tsaka siya yung divine counterpart mo. And then, nagkakaroon lang ng transition or yung transition ng emotions ninyo na kung ano yung nararamdaman ng isa, nararamdaman mo din, 'di ba? Kasi yung bond ng pagmamahalan ninyo ay lalong tumibay at lumakas imbes na humina dahil sa paghihiwalay. Kasi minsan, no, kadalasan talaga hindi mo maaalala, hindi mo malalaman kung gaano mo kamahal ang isang tao hanggat hindi siya nawawala sa tabi mo. Kasi masyado kang kampante na yung taong yan is kahit anong mangyari hindi ka iiwan. Kahit anong away na gagawin mo sa kanya, hindi siya susuko, hindi kanya susukuan, no? Pero dumating sa punto na may mga tao na kapag hiniwalayan mo, no, nasasaktan, pero nakaya niyang tanggapin yung desisyon mo at respetuhin. Yun yung mga tao na wagas magmahal. Maniwala kayo. Kasi, kung hindi niya kaya, no, manahimik at respetuhin ang desisyon mo, hanggang ngayon siguro bastusan ang mangyayari at away between you and the other person, no? Kung iwagas niya o wagas kanyang mahal, kahit masakit, kahit halos ikamatay na niya, no, titiisin niya, mananahimik siya, irerespeto niya ang desisyon mo. So, kung ikaw, no, it's either mapa-third party ka, or legal na asawa ka, boyfriend ka, live-in partner ka, or whatever, no, na posisyon na meron kayo sa isang relasyon, yan yung batayan na tatandaan mo. Kung yung tao na yan is kaya kang respetuhin, kahit sa pinakamasakit at sa pinakamababang sitwasyon, yun yung totoong tao na dapat mong balikan at pakisamahan. Dahil maraming legal na asawa na hindi naman war freak. Ang dami kong client na legal na asawa na ang bait, sobra, no? Alam ko na sobrang mahal nila yung husband nila. Ganun din si husband, no? Sa sobrang mahal nila sa wife nila, na kahit iniputan na sila sa ulo, hindi talaga nila pinapahiya yung asawa nila. Bagkos nananahimik na lang sila at nire-respeto na lang dahil ayaw din nila mapahiya yung mga anak nila. So, it goes with the bond of friendship na lang at saka respeto. Pero kung ikaw, nagkaroon ka ng asawa or girlfriend or live-in partner na inaaway yung other person, ibig sabihin,
toxic yung taong yan. Walang katahimikan dahil hindi yan magbabago. So, ibig sabihin, malas, mabigat ang blessings ng klase ng taong ganyan. Magiging ano lang siya, okay siya for the meantime, and then kapag may mga ano naman, prone na naman siya sa away. So, lahat ng taong makakaharap mo, lahat ng taong makakasalamuha mo, pagdududahan niya. So, ganun yun. So, if ever that you wish, no, na magkaroon ka ng tahimik, masagana, at magandang pamumuhay, kahit hindi ka masyadong mayaman, pero ando doon yung punto na tanggap ka ng taong pinili mo, nirirespeto ka ng taong minamahal mo, at higit sa lahat, andun siya lagi sa tabi mo at nakahanda siyang isang tabi ang lahat ng plano niya sa buhay alang-alang sa'yo. So kung nakatagpo ka ng taong ganyan, never mo siyang ipagpalit sa pera or sa sulsul na ibang tao. Dahil pagsisisihan mo ng lubos kapag pinakawalan mo at sinayang mo ang isang tao na minsan lang din nagmahal ng totoo sa'yo. And that's the authentic side doon sa daily episode natin. Kasi alam mo, minsan, no, dala ng kahirapan, dala ng mataas na ambisyon, dala ng pagmamadali natin na umusad ang buhay natin. Minsan mas pipiliin na natin na di bale, no, na kung ano man siya, basta ang mahalaga, maiaahon niya ako sa hirap. Pero sa kalaunan, tandaan nyo, iba pa rin yung hatak ng pamumuhay na nagsimula kayo sa totoo at wagas na relasyon kesa napilitan lang dahil sa mga buntis or napilitan dahil sa issues ng pamilya. Walang maganda sa puro sapilitan at walang maganda sa puro pagmamadali. Kasi ganun yun eh. Si universe nga, diba? It takes a lot of time para umikot yung good karma into a bad karma. Tayo pa kaya? So, ibig sabihin, kapag hindi pa panahon talaga na uusad ang buhay mo, hindi pa. Pero kung nasa punto ka, na sinusubukan ka ngayon, gumawa ka na ng hakbang, sinasabi na ni universe sa'yo ngayon, kung attracted ka pa rin sa taong iniwanan mo, gumawa ka ng paraan na para magkaroon ulit kayo ng bond sa bawat isa. Kahit mag-umpisa ka sa text, sa chat, sa call, no? Na subukan mo na mabuo ulit yung pagsasama ninyo. And once that the universe is giving you a chance na mabuo ulit kayo, wag mo nang sayangin pa. Dahil sinisiguro ko sa'yo, wala nang kasunod yan. So, yan na. Ito na yung special episode natin. At meron lang pala akong gustong sabihin. No? Yung mga orasyon na nakikita ninyo sa TikTok, para siyang mga gamot. No? Na mayroong paracetamol, mayroong antibiotic, mayroong antibacterial, iba-iba. So, hindi lahat ng orasyon hiyang sa tao. Kasi bawat tao, kanya-kanyang pangangailangan, kanya-kanyang dahilan, at kanya-kanyang sikreto. So, hindi lahat ng orasyon pwede niyong subukan. Dahil kapag yan sinubukan nyo at hindi nyo nakayanan, masisira ang blessings ng pamilya, masisira ang vibrations mo. Instead na siswertihin ka, mamalasin ka lalo. Lalo na kung marami ka ng sinusubukang orasyon, no? Na hindi rin umubra at talagang mamalasin ka. Okay? It takes a lot of good intentions and pure heart bago tumalab ang isang orasyon. Okay?